Ang alamat ng luya. Panahon noon ng mga Kastila nang maging mga awit sa simbahan ang dalagang si Miloya. Maganda at kaya-ayang pakinggan ang boses ni Miloya, kaya naman kay rami niyang tagahanga. Maganda si Miloya kaya maraming kababaryo ang naliligaw sa kanya. Pero ang lahat ay binigo niya. Ang pangarap ko ay makapagsilbi sa Diyos. Madalas ay sinasabi niya sa mga kaibigan. Binigyan niya ako ng magandang tinig, kaya naman iaalay ko ito sa kanya. Dahil sa magandang tinig ay hindi na gaanong pinansin ang kapintasan ni Miloya. Mayroon kasi siyang mabibilog na mga paa na bukol-bukol pa. Araw-araw ay nasa simbahan ang dalaga. Nang lumaon ay hindi na siya kumakanta lang sa banal na misa, kundi nagtuturo na rin ng mga batang aawit kasama niya. Marami ang natutuwa kay Miloya dahil karamihan sa mga dalaga ng panahong iyon ay mas nakapokus ang atensyon na makapag-asawa ng Kastila. Nagtaka ang mga tao nang ilang araw na ay hindi pa rin nagpapakita si Miloya sa simbahan. Nag-alala sila kaya pinuntahan ang dalaga sa bahay nito. Dinatnan nilang nagdedeleryo na ang dalaga sa bahay. Walang nakabatid sa pagkakasakit ni Miloya kaya lahat ay nalungkot nang pumanaw na ang dalaga. Lumipas ang mga araw na damang-dama ng mga tao ang pagkawala ng kanilang kantura o mga awit. Minsan ay dinalaw ang puntod ni Miloya ng mga batang tinuturuan niyang umawit. Napansin agad ng mga bata ang kakaibang halamang tumubo sa tabi ng puntod ni Miloya. Ano kaya ang halamang iyan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan, anang isang bata. Ikinuwento ng mga bata sa kanilang mga ama't ina ang tungkol sa halaman. Nang ganap ng magulang ang halaman ay hinukay nila ito at namangha sila sa bunga nitong nasa ilalim ng lupa. Paano kaya? Ay parang mga paa ni Miloya ang itsura ng bunga niyon. Natuklasan din ng mga tao na nakakapagpaluwag ng lalamunan ang sabaw ng bunga kapag inilaga. Lumaon ay natuklasan pa nilang maganda sa boses ang pag-inom sa sabaw ng bunga. Dahil doon ay tinawag na Miloya. Nang lumipas ang maraming mga taon ay naging Luya na ang pangalan nito.